Noong taong 2013, si Herman Biong, isang 19 anyos na payat at madalas balisa, ay nakatanggap ng salamin ng karumihan bilang regalo. Inilagay niya ito sa dingding ng kanyang silid sa bahay pangkalawakan na karaniwang madilim at may lumang kabinete. Hindi nagtagal. Nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang presensya. Tila may nagmamasid sa kanya, lalo na kapag nakatitig siya sa salamin. Madalas, naririnig niya ang mga mahihinang tunog, parang mga bulong na nagmumula mismo sa salamin ng karumihan, nagpapahiwatig ng hindi pangkaraniwang entidad. Ang pinakamasahol ay ang mga panaginip. Tatlong nilalang na may mukha ng anghel ang lumilitaw. Pinupuno ng matinding takot ang kanyang buong silid na lalong nagpatindi sa pagkabalisa ni Herman. Para sa iba pang kwentong magpapalamig sa inyong dugo, pindutin ang subscribe at i-like. Ang mga bulong na narinig ni Herman ay hindi lamang galing sa salamin. Nagmumula na ang mga ito sa bawat sulok ng kanyang silid. Nagkakalat ng pag-aalinlangan at pagkabahala sa kanyang isipan. Walang may pakialam sa iyo. Isang tinigang bumulong na tila galing mismo sa kanyang sariling utak. Gumagapang sa bawat kanto ng kanyang kaisipan. Naiintindihan ka lang namin. Kami ang iyong tunay na pamilya. Ang mga salitang ito ay unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Nagpapatindi sa kanyang pagkabalisa at nagtutulak sa kanya na lumayo sa sinumang sumusubok lumapit. Ang salamin ng karumihan ay hindi lang basta't isang sisidlan ng takot. Ito ay isang instrumento ng emosyonal na manipulasyon. Isang bitak na dahan-dahang humihigop sa kanyang pag-asa. Ang kanyang introvert na personalidad ay lalong lumala at mas pinili niyang magkulong sa loob ng kanyang kwarto na tila isang bilanggo sa kanyang sariling isip. Pinipilit tanggapin ang mga boses bilang tanging kasama. Sa mga sumunod na araw, ang presensya sa silid ni Herman sa bahay pangkalawakan ay lalong naging agresibo. Kung dati ay pawang pakiramdam at bulong, ngayon ay may kasama ng maliliit na pisikal na pangyayari na lumalampas sa ordinaryong kababalaghan. Minsan, habang naglalakad si Herman sa silid, biglang nahuhulog ang mga libro mula sa kanyang lumang kabinete. Tila may hindi nakikitang kamay na humahablot sa mga ito. Ang kanyang mga gamit na inayos niya bago matulog ng may pag-iingat ay nagkakalat na paggising niya. Nakakalat sa sahig, tila ginulo ng isang mapaglarong nilalang. Hindi niya maiwasang isipin na tila pinaglalaroan siya o mas mahahul pa, sinasaktan siya ng hindi nakikitang nilalang. Ang pinakamasakit ay ang madalas na pagkakaroon niya ng matinding sakit ng ulo na tila may martilyo na humahampas sa kanyang sentido, kasabay ng tunog ng mga maliliit na tawanan na nagmumula sa paligid ng salamin, na parang mga bata na masayang naglalaro sa kanyang pagdurusa. May mga pagkakataon ding nararamdaman niya ang bigat ng isang nilalang na nakadagan sa kanyang dibdib habang natutulog. Pinipiga ang kanyang hininga, nagpapahirap sa kanyang pagtulog. Ang mga ito ay hindi na lang panaginip. Ito ay naging kanyang bagong realidad. Isang gabi, matapos siyang magising na may panibagong pasa sa kanyang braso, ang kanyang pagtitiis ay tuluyang naglaho. Tumayo siya. Ang kanyang payat na katawan ay halos hindi na makatayo sa matinding pagod at takot, at ang kanyang mga tuhod ay halos manghina.
Lumapit siya sa salamin ng karumihan na nakasandal pa rin sa dingding na tila naghihintay sa kanyang paglapit. Sa pagkakataong ito, hindi niya naalintana ang lamig o ang bulong na patuloy na bumabarot sa kanyang isipan. "Ano ba ang gusto ninyo sa akin?" sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at galit, ngunit may bahid ng desperasyon. "Iwanan ninyo ako! Kailangan ko ng kapayapaan!" Bilang sagot, ang kanyang refleksyon sa salamin ng karumihan ay hindi gumalaw, ngulit sa halip ay nagsimulang ngumiti. Isang malawak, nakakatakot na ngiti na nagpakita ng itim na guwang sa loob ng kanyang bibig na tila walang dulo. Ang mga mata ng kanyang refleksyon ay nagdilim, tila dalawang walang awang butas na tumitig sa kanya, humihigop sa kanyang huling patak ng pag-asa. Sa likod ng kanyang refleksyon, nakita ni Herman ang mga malabong anino ng 3 nilalang na may mukha ng anghel. Ngunit ngayon, ang kanilang mga mukha ay baluktot sa matinding galit. Ang kanilang mga bibig ay nakaanga na tila sumisigaw ng tahimik. Ang mga boses ay nagiging pamilyar, tila naggagaling sa mga panaginip niya. Ang mga pakpak na dati puti ay naging kulay abo at ang kanilang aura ng kapayapaan ay naapalitan ng isang maninirang kapangyarihan. Nabitawan ni Herman ang kanyang sahili, bumagsak sa sahig at napahawak sa kanyang ulo. Pilit pinipigilan ang matinding sakit. Ang sakit ng ulo ay lalong lumakas, na tila may libu-libong karayom ang tumutusok sa kanyang utak. At kasabay nito, isang malakas na tunog ng pagkatawa ang umalingaw-ngaw sa buong silid na tila nagmumula sa mismong dingding, sa sahig, sa kisame. Ang pagtatawa ay hindi galing sa isang boses kundi sa maraming tinig, malalaki at malilihit, matatanda at bata. Lahat ay nagtatawanan sa kanyang paghihirap na parang isang koro ng mga demonyo na nagagalak sa kanyang pagkasira. Ang kanyang buong pagkatao ay tila sinisipsip ng salamin at ang bawat hibla ng kanyang pag-iral ay unti-unting nawawala. Sa kabila ng kanyang takot, si Leona ay hindi sumuko kay Herman. Ang kanyang determinasyon ay lalong tumibay nang makita niya ang pagdurusa ng kaibigan na tila isang kandila na unti-unting nauubos na. Kinabukasan, maaga siyang dumalaw sa bahay pangkalawakan. Naabutan niya si Herman na nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay dilat, tila hindi nakatulog sa loob ng maraming araw, at ang kanyang mga kamay ay naminginig. Ang salamin ng karumihan ay nakasandal pa rin sa dingding, at sa pagkakataong ito, napansin ni Leona ang mga maliliit na mantsa sa ibabaw nito na parang mga tuyong patak ng luha o mas masahol pa, dugo na nagpapatindi sa kanyang kaba. "Herman, kailangan na nating kumilos," sabi ni Leona. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag na tila isang angkla sa kanyang lumalalim na takot. "Hindi na ito biro, hindi ka na nakakapahinga at nagkakasakit ka na. Hindi ka na makakain ng maayos. Ang iyong katawan ay humiina na." Tumingala si Herman. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng matinding pagod at pag-aalinlangan. "Leona, hindi ko alam kung ano pa ang gagawin. Sinusubukan ko ng ilipat, subukan na tanggalin. Pero parang mas lalo lang silang nagagalit. Pakiramdam ko, lalo lang akong binibigatan." "Hindi tayo susuko," sagot ni Leona.
lumuhod sa tabi ni Herman. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa nanginginig na kamay ng kaibigan. Naalala mo ba noon nang sinabi ko sa iyo ang tungkol sa pamilyang Pilaron? Yung anak nila na naging mapanira dahil sa salamin. May narinig akong kwento sa matatanda sa baryo tungkol doon. Tumango si Herman, naaalala niya ang kwento. Ang kanyang alaala ay tila nagiging malinaw sa gitna ng kanyang kalituhan. Oo, pero hindi ko akalain na mangyayari ito sa akin. Akala ko, kwento lang iyon sa mga pelikula. Sabi nila, ang salamin na iyon ay may engkantong nakakulong. Patuloy ni Leona. Ang kanyang tinig ay puno ng bagong impormasyon at seryosong pag-iisip. At ang engkanto ay nagmamanipula sa bata na nagdudulot ng kakaibang pag-uugali. Maaaring iyon din ang nangyayari sa salamin ng karumihan mo. Ito ay hindi basta-bastang basag na salamin. Ito ay isang bilangguanan. Biglang kumislap ang salamin ng karumihan at sa loob nito, nakita ni Herman ng mga mukha ng anghel na tila nagagalit. Ang kanilang mata ay nagliliyab sa pula at ang kanilang mga bibig ay nagsimulang gumalaw, tila nagbabanta ng tahimik na pagkasira. Ang hangin sa silid ay lumamig muli, na parang pumasok ang isang napakalaking bloke ng yelo. Ang mga bulong ay naging isang sigaw sa kanyang isipan, na halos ikabasag ng kanyang ulo. Nakikita mo? Bulong ni Herman. Ang kanyang mga matay ng lalaki, puno ng matinding takot. Naiintindihan nila tayo. Ayaw nilang pag-usapan natin ito. Gusto nilang manatili tayo sa dilim. Ngunit hindi na tinag si Leona. Mas kailangan natin pag-usapan ito. Kung may nakakulong na nilalangdian, kailangan nating malaman kung paano ito palayain o kung paano ito tuluyang sirain. Ito ang ating pagsubok, Herman. Kailangan nating labanan. Hindi ka na nag-iisa. Ang kanyang mga salita ay tila isang balwarde laban sa takot na bumabalot sa kanila. Ang pagdating ni Leona ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Herman. Ngunit kasabay nito ay nagdagdag din ng bagong target sa nilalang na nasa salamin ng karumihan. Habang lumalalim ang kanilang paghahanap ng solusyon, nagsimulang makaranas din si Leona ng mga kababalaghan. Sa gabi, naririnig niya ang mga bulong sa kanyang sariling silid na tila nagmumula sa isang malayo ngunit malinaw na boses na bumubulong ng kanyang pangalan nang hiinhi sa kanya. Ang kanyang mga panaginip ay sinasalanta ng mga bangungot na may mga nakakatakot na mukha. Ang mga mata ay nanililisik sa kanya. Ang mga tinig ay nangiinis tulad ng mga anghel na nakita ni Herman na tila may pamilyar na tunog sa mga ito. Nararamdaman niya ang malamig na haplo sa kanyang balikat at ang amoy ng sulfur ay nagiging pamilyar na sa kanya na tila nagmumula sa kanyang mga damit. Ang nilalang sa salamin ng karumihan ay hindi na lang basta nananaakot kay Herman. Sinimulan na nitong impluensyahan ang buhay ni Leona na tila sinasabi nitong kasama na rin kayo sa amin sa impyerno. Ang peklat sa kanyang braso ay minsan nang naging mainit at parang pulso ang sakit na tila isang babala. Leona, delikado ka na rin, sabi ni Herman isang gabi habang nag-uusap sila sa labas ng bahay pangkalawakan. Sinusubukang umiwas sa impluwensya ng salamin sa ilalim ng malamig na ilaw ng buwan.
Ayokong madamay ka pa. Dapat hindi mo na lang ako tinulungan. Hindi ako aalis, Herman, sagot ni Leona. Ang kanyang mga mata ay determinado. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang teklat sa kanyang braso ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Isang paalala sa kanyang nakaraang laban, sa kanyang kakayahang makabangon mula sa pagsubok. Hindi ka namin pababayaan. At sa tingin ko, ang kasagutan ay nasa bahay luma ng pamilya Pilaron. Naaalala mo? Sabi mo, may mga pira-pirasong salamin sa bawat sulok at may isang partikular na antigong salamin sa silid ng may-ari na siyang sentro ng kababalaghan. Baka doon natin maalaman kung paano sirain ang salamin ng karumihan o paano palayain ang nakakulong na nilalang. Ang idyena ng pagpunta sa bahay luma ng pamilya Pilaron ay nagdulot ng panghinginig kay Herman. Ngulit, kasabay nito ay nagbigay rin ng kakaibang pag-asa. Ang lugar na yun ay kilala sa mga kwento ng kababalaghan. Isang malaking lumang bahay na gawa sa kahoy at bato, napapalibutan ng matandang puno at malalaking halaman, at pinaniniwala ang pinagmumultuhan ng isang malakas na espiritu na hindi na makatulog. Ang bawat sulok nito ay tila nagtatago ng sariling misteryo, at ang mga lumang bintana ay tila mga mata na nakatitig sa kalawakan. Ngulit, wala na silang ibang pagpipilian. Ang kanilang sariling buhay ay unti-unting nilalamon ng salamin ng karumihan, at ang kanilang mga kaluluwa ay tila nawawalan na ng kulay. Nagdesisyon sila na kailangan nilang bisitahin ang bahay luma ng pamilya Pilaron. Kailangan nilang maghanap ng sagot, ng paraan upang tapusin ang bangungumot na bumabalot sa buhay ni Herman. Kailangan nilang alamin ang lihim ng mga salamin, kung bakit ang mga ito ay nagiging portal ng mga nilalang na ito, at kung paano ito nagdudulot ng manipulasyon at pisikal na panganib. Ang paglalakbay na ito ay hindi magiging madali, at alam nilang may panganib na naghihintay na maaaring mas malala pa sa kanilang kinakaharap ngayon. Habang naghahanda sila para sa kanilang paglalakbay, muling lumitaw ang mga bulong sa isip ni Herman. Mas malakas, mas mapang-akit na tila sinusubukan siyang pigilan. Hindi kayo magtatagumpay. Kami ang magtatagumpay. Kayo ay sa amin. Ang inyong mga kaluluwa ay aming kukunin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit sa kanyang tabi ay si Leona na handang lumaban para sa kanya at sa kanilang kaligtasan. Ang kanyang presensya ay tila isang liwanag sa dilim. Hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, maaga silang umalis, bit-bit ang kanilang determinasyon na tila isang armas laban sa hindi nakikitang kaaway. Ang kanilang paglalakbay patungo sa bahay luma ng pamilya Pilaron ay hindi lamang isang paghahanap ng solusyon, kundi isang pagharap sa kanilang pinakamalalim na takot. Isang pagharap sa katotohanan na ang mga salamin ay hindi lamang refleksyon, kundi mga pinto patungo sa isang mundong hindi naiintindihan ng tao. Ang salamin ng karumihan na naiwan sa silid ni Herman ay tila nakangiti, naghihintay sa kanilang pagbabalik o marahil sa kanilang tuluyang paglaho.
Ang mga anghel na mukha sa salamin ay tila kumikislap sa tuwa. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa isang nakakatakot na liwanag, habang ang anino sa likuran nila ay lalong lumalaki. Ang paghahanap ng ritual ng pagpapalaya o pagsira ay nagsisimula na, at ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanila ng mas malalim sa misteryo ng mga salamin at ng mga nilalang na nakatira sa mga ito. At sa bahay luma ng pamilya Pilaron, maaaring matuklasan nila ang isang lihim na magbabago sa lahat. Ito ang umpisa ng kanilang laban, isang laban na hindi nila alam kung saan hahantong at kung paano matatapos. Maaga pa nang nilisan nina Herman at Leona ang bahay pangkalawakan. Ang sikat ng araw ay bahagya pa lamang na sumisibol sa silangan, nagpipinta ng kulay kael at pula sa kalangitan, ngulit ang simoy ng hangin ay nananatiling malamig at mabigat. Bit-bit na Leona ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga pangangailangan nila, habang si Herman, payat at magulo ang buhok, ay tila wala sa sarili. Ang mga mata ay malalim ang itim na tila walang tulog. Ang paglalakbay patungo sa bahay luma ng pamilya Pilaron ay hindi isang simpleng biyahe. Ito ay isang paghaharap sa hindi tiyak na kapalaran, isang huling ag-asa laban sa anino na lumalangon sa buhay ni Herman. Naglakad sila sa maalikabok na kalsada. Ang mga yapak ay tila humihilaod sa bawat hakbang. Ang mga bulong na matagal nang gumagambala kay Herman ay hindi nawawala. Sumasabay sa ihip ng hangin, tila nagtatago sa bawat dahon ng mga punong kanilang nilalampasan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas may boses ang mga ito, mas nagiging malinaw ang bawat salita, tila pamilyar na tinig na nagmumula sa kanilang mga panaginip. Baliw ka na, Herman. Hindi ka nila matutulungan. Isang tinig ang bumulong malapit sa kanyang taina na nagdulot ng panginig sa kanyang buong katawan. Sila ay mananakalang lamang sa iyo. Sa atin, tayo ang iyong pamilya. Ramdam ni Leona ang pagtaas ng balahibo sa kanyang batok. Kahit hindi niya direktang naririnig ang mga bulong, nararamdaman niya ang mabigat na presensya, ang lamig na sumasabay sa kanila. Ang peklat sa kanyang braso ay muling uminit, tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling nakaraang pagsubok, nagbibigay sa kanya ng lakas at determinasyon. Huwag kang makinig sa kanila! Herman, mahina niyang sabi, humigpit ang kapit sa braso na Herman na tila nagbibigay ng lakas na hindi nakikita. Wala silang kapangyarihan sa atin kung hindi tayo maniniwala. Tumanggo si Herman, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malungkot. Sa bawat paglakad nila papalapit sa bahay luma ng pamilya Pilaron, ang kanyang puso ay tila bumibigat at ang pakiramdam na may nagmamasid ay lalong lumalakas. Nakikita niya ang mga anino sa gilid ng kanyang paningin, malabo ngunit patuloy na sumusunod. Ang hangin ay tila nagiging masikip at ang amoy ng luma, dampit na kahoy at nabubulok na dahon ay nagiging mas matindi, kasabay ng bahid ng sulfur. Matapos ang halos 2 oras na paglalakad, natanaw nila ang bahay luma ng pamilya Pilaron. Nakatayo ito sa gitna ng isang malawak, ligaw na bakuran, napapalibutan ng matatandang puno na ang mga sanga ay baluktot at tila kamay na umaabot sa kalangitan.
Ang bahay mismo ay isang malaking, lumang istruktura na gawa sa kahoy at bato. Ang mga bintana ay basag at malalim ang itim, tila mga walang awang mata na nakakitig sa kanila. Ang pader na gawa sa kahoy ay puro lumot at alikabok. Ang bubong ay may mga butas at ang mga lumang hagdanan na patungo sa pintuan ay tila anumang oras ay guguho. Isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang bumabalot sa buong lugar na sinisira lamang ng ihip ng hangin na nagdudulot ng kaluskos ng mga tuyong dahon at ang kalamyos ng mga lumang kahoy na bintana. Dito pala talaga ang bahay luma. Bulong ni Herman. Ang kanyang boses ay tila nawawala sa hangin. Ang kanyang balat ay tila nilalamig sa kabila ng unti-unting pagtaas ng araw. Hindi ko akalain na ganito ito kalaki. Kailangan nating mag-ingat, paalala ni Leona. Ang kanyang mga mata ay nag-i-scan sa buong istruktura. Sinusubukan nitong humanap ng anumang sinyalis ng panganib o ng anumang daanan. Herman, nakikita mo ba ang mga pira-pirasong salamin? Itinuro niya ang iba't ibang sulok ng bakuran kung saan makikita ang maliliit na piraso ng basag na salamin, nakakalat sa lupa, sa ilalim ng mga halaman at maging sa mga puno. Ang bawat piraso ay tila sumisipsip ng liwanag at nagpapakita ng malabong refleksyon ng kanilang takot. May isang bahagi pa ng salamin na tila nakapako sa puno, nagpapakita ng baluktot na imahe ng lumang puno. Mukhang totoo ang kwento, sabi ni Herman. Ang kanyang mga matay lumaki sa pagtataka at takot. Ang mga salamin na yan ay maaling mga labi ng mga salamin na sinira noon ng pamilya Pilaron. Nagtungo sila sa harap ng bahay. Ang malaking pintuan ay tila bahagyang nakabukas, nag-iimbita sa kanila sa loob. Isang amoy ng alikabok, amag at ng isang hindi maipaliwanag na singaw ang sumalubong sa kanila pagpasok. Ang loob ng bahay ay mas madilim kaysa sa labas at ang mga anino ay tila nagtatago sa bawat sulok. Ang mga muebles ay natakpan ng puting tela, tila mga multo na naghihintay na magising. Habang naglalakad sila sa malawak na salas, narinig ni Leona ang mga bulong. Hindi na lang kay Herman kundi sa kanyang sariling isipan. Hindi malinaw, tila mga pira-pirasong salita na nagmumula sa kung saan, ngulit mayroon nitong tono ng pananakot at pang-aasar. Ang teklat sa kanyang braso ay muling kumirot, mas matindi ngayon na parang may kung anong dumadampi dito. Napahawak siya sa braso niya. Herman, naririnig mo rin ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang mga bulong, sagot ni Herman, ang kanyang muka ay putlang-putla. Lalo silang lumalakas at may ibang tinig na akong naririnig. Hindi lang yung mga dati. Nagpatuloy sila sa paghahanap sa silid ng may-ari. Sa bawat hakbang, ang hangin ay lumalamig at ang mga animo ay tila gumagalaw sa gilid ng kanilang paningin. Nakita ni Leona ang mga pira-pirasong salamin sa mga pasilyo, sa mga lumang aparador at maging sa sahig. Tila sadyang iniwan upang magsilbing babala. Ang mga ito ay tila nagsasabi na ang bahay luma ng pamilya Pilaron ay isang labirinto ng mga alaala at ng mga nilalang na nakakulong sa salamin.
Nang makarating sila sa silid ng may-ari, huminto sila sa may pintuan. Nakikita ang sentro ng kababalaghan. Sa gitna ng silid, nakasandal sa isang lumang kabinete na gawa ng nara ay isang antigong salamin. Ito ang salamin ng lihim. Malaki ito, bilog at may detalyadong gintong frame na kinakalawang na. Ang salamin ay madilim, halos itim at hindi nito maipakita ang kanilang refleksyon ng malinaw. Sa halip, isang malabong ulap ang makikita sa ibabaw nito na tila nagtatago ng isang bagay na mas malalim. Ito na nga, bulong ni Herman. Ang kanyang boses ay tila nawawalan na ng hininga. Ang salamin ng lihim. Biglang lumamig ang silid at isang malakas na ihip ng hangin ang nagdaan na tila nagmula mismo sa salamin. Ang mga bulong ay naging isang malakas na chorus, hindi na sa isip lamang ni Herman at Leona, kundi umalingaw-ngaw sa buong silid, nagmumula sa dingding, sa sahig, sa isame. Ngayon ay mas malinaw ang kanilang mga salita. Mga walang kwentang nilalang. Bakit kayo nandito? Manatili kayo sa dilim. Kami ang may-ari ng liwanag na ito. Kayo ang susunod na akainin ng dilim. Naramdaman Herman ang matinding sakit ng ulo na tila may martilyo na humahampas sa kanyang sentido at napahawak siya sa kanyang ulo. Ngunit si Leona ay hindi natinag. Lumapit siya sa salamin ng lihim. Ang kanyang mga mata ay matalim, handang harapin ang anumang nilalang na nakakulong dito. Nakita niya ang isang bahagi ng salamin sa ibabang bahagi ng frame na tila may nakaukit na lumang simbolo. Hindi niya ito maintindihan, ngunit mayroon itong kakaibang pakiramdam, tila isang susi. Sa likod ng salamin, nakita nila ang isang lumang libro, natakpan ng alikabok at mga sapot ng gagamba. Maingat itong kinuha ni Leona. Ang takip nito ay gawa sa luma, balat ng hayop at may nakaukit na simbolo na kahawid ng nasa frame ng salamin. Nang buksan niya ang libro, naramdaman niya ang isang matinding lamig na dumalaw sa kanyang mga daliri. Ang mga pahina ay dilaw at malutong at ang mga sulat ay gawa sa lumang tinta, halos hindi na mabasa. Isang diary, bulong ni Leona. Sinimulan niyang basahin ang mga pahina. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng pagkataka. Ang diary ng isang miyembro ng pamilya Pilaron mula sa taong 1950s. Tungkol ito sa kanilang anak, si Maria. Naging kakaiba ang pag-uugali ni Maria matapos niyang bigyan ng regalo isang maliit na salamin. Habang binabasa ni Leona ang diary, lumabas ang mga lihim ng bahay luma ng pamilya Pilaron. Detalyado nitong inilarawan ang pagbabago ni Maria mula sa isang masayahing bata tungo sa isang mapanira at marahas na nilalang. Ang pamilya Pilaron ay naniniwala na ang salamin ay nagdala ng masamang impluwensya sa kanilang anak na nagdulot ng gulo sa kanilang tahanan. Ngunit sa paglipas ng panahon, natukmusan ng ina ni Maria ang isang mas malalim na katotohanan. Nakakulong ang isang engkanto sa salamin. Pagpapatuloy ni Leona. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nagbabasa siya. Isang nilalang na mahilig sa kaguluhan at pagmamanipula. Gumagamit ito ng mga panaginip at bulong upang kontrolin ang isip ng bata. At kapag nagagalit ito, nagdudulot ito ng pisikal na pinsala. Ang salamin ng lihim na ito ay hindi lamang basta salamin.
Ito ay isang bilangguan, isang portal para sa mga nilalang na nagmula sa ibang dimensyon. Biglang kumislap ang salamin ng lihim. Ang ulap sa ibabaw nito ay tila humalo sa mga imahe yang tatlong nilalang na may mukhang anghel, ngunit ngayon ay hindi na sila malabo. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa pula. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga sa matinding galit at ang kanilang mga pakpak ay itim at tila gawa sa anino. Ang kanilang mga tinig ay umalinggawang sa silid, nagbabanta. Mga mangmang, huwag ninyong pakialaman ang aming lihim. Ang mga kaluluwa ay sa amin. Naintindihan ko na, sabi ni Herman. Ang kanyang boses ay may bahid ng bagong pag-asa sa gitna ng kanyang takot. Ang salamin ng karumihan ay may ganitong engkanto rin. Pareho sila. Ito ang dahilan kung bakit nakikita ko ang tatlong nilalang na iyon. At tingnan mo ito, sabi ni Leona. Itinuro ang isang pahina ng diary. Ang pagwasak ng salamin ay hindi sapat. Kailangan ng isang ritual. Kailangan mong bigyan ng proteksyon ang iyong sarili bago mo wasakin ang salamin. Kung hindi, ang nilalang ay maghahanap ng bagong host. Kailangan ng banal na tubig, asin at isang dasal. Isang panalangin na sumisira sa kanilang koneksyon sa mundong ito. Ang diary ay detalyadong inilarawan ang ritual ng pagpapalaya. Kailangan nilang balutin ang salamin ng karumihan sa isang puting tela. Lagyan ng asin sa paligid nito at pagkatapos ay wisikan ng banal na tubig habang binibigkas ang isang sinaunang dasal na nakasulat sa diary. Sa sandaling mangyari iyon, dapat nilang sirain ang salamin ng tuluyan. Ang pamilya Pilaron ay hindi nagtagumpay sa pagpapalaya ng engkanto sa salamin ng lihim. Sa halip ay itinago lamang nila ito. Iniwan upang maging isang babala. Habang nagbabasa sila, ang salamin ng lihim ay patuloy na nagpakita ng mga nakakatakot na imahe. Ang mga mukhang anghel ay lalong naging demonyo at ang kanilang mga tinig ay naging isang sigaw na halos makabasag ng eardrum. Daramdaman ni Herman na may kumukuha sa kanyang binti. At nang tinignan niya, nakita niya ang malabong kamay na tila lumabas sa mula sa salamin, humahawak sa kanyang hita. Napaatras siya. Ang kanyang puso ay tila tumatalon sa kanyang dibdib. Leona, kailangan na nating umalis dito, sabi ni Herman. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga ito ay lalong nagiging agresibo. May isa pa akong kailangang basahin. Sabi ni Leona, ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa diary. Sinusubukang humanap ng higit pang impormasyon. Ang salamin ng lihim ay hindi lang basta isang bilangguan. Ito rin ang pinagmulan ng mga enerhiya ng mga salamin sa paligid ng baryo. Ang bawat salamin na mayroong bahid ay konektado dito. Ang mga pira-pirasong salamin sa labas ay hindi lamang labi. Sila'y mga saksakan, nagbibigay lakas sa mga nilalang sa loob. Kailangan nating sirain ang lahat ng salamin na may bahid kasama ng salamin ng karunihan. Doon nila naintindihan ang buong lawak ng panganib. Hindi lang isang salamin ang kalaban nila, kundi isang network ng mga salamin na nagbigay ng kapangyarihan sa mga nilalang. Ang bahay luma ng pamilya Pilaron ay hindi lang isang pinagmumultuhang bahay, ito ay isang hub ng kababalaghan. Dinala nila ang diary at dali-daling lumabas ng bahay luma ng pamilya Pilaron. Sa kanilang paglabas, tila narinig nila ang isang malakas na tunog ng pagtawa na nagmumula sa loob.
na tila nagagalak sa kanilang takot. Ngunit ngayon, mayroon na silang kaalaman, mayroon na silang sandata. Sa pagbalik nila sa bahay pangkalawakan, ang araw ay papalubog na, nagpipinta ng madilim na kulay sa kalangitan. Naramdaman ni Herman ang pagod, ngunit may kasamang bagong determinasyon. Ang kaalaman mula sa diary ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, ng isang paraan upang labanan. "Leona, saan tayo makakakuha ng banal na tubig?" tanong ni Herman habang papalapit sila sa kanyang silid. "Kukuha ako sa simbahan," sagot ni Leona. Ang kanyang tinig ay matatag. "Bukas, maaga tayo kikilos. Kailangan nating gawin ito para sa iyo at para sa kapayapaan." Sa silid ni Herman sa bahay pangkalawakan, ang salamin ng karumihan ay nagliliwanag ng isang madilim na pula. Ang mga anino sa likuran nito ay lalong lumaki at ang mga mukha ng anghel ay baluktot sa matinding galit. Tila alam na nila ang plano. Ang mga bulong ay naging isang matinding sigaw. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon na silang sagot. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang direksyon ay malinaw. Ang ritual ng pagpapalaya o pagsira ay naghihintay. At sa wakas, magtatapos na ang bangungot ni Herman. Ngunit ang misteryo ng mga salamin ay patuloy na mananatili, nagtatago ng mga lihim na mas mainam kung hindi na lamang matuklasan. Ngayon, naiintindihan na ni Herman na hindi lang ang kanyang buhay ang nilalamon ng salamin ng karumihan, kundi pati na rin ang lahat ng mga salaming may bahid sa paligid nila. Sa kanilang paghahanda para sa ritual, tinignan ni Herman ang salamin ng karumihan. Ngayon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, tila hindi lang ang kanyang sariling refleksyon ang nakikita niya, kundi pati na rin ang mga anino ng mga biktima na nakulong sa loob ng iba't ibang salamin. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng takot at pag-asa. Ito ang kanilang laban, hindi lamang para kay Herman, kundi para sa lahat ng mga nilalang na naging biktima ng kapangyarihan ng mga salamin. Ang pagwasak ng salamin ng karumihan ay hindi lang basta isang pagtatakos. Ito ay isang pagpapalaya, isang pagbabalik ng kapayapaan sa mga kaluluwang matagal nang nagdurusa. Kinabukasan, bitbit ni Leona ang isang bote ng banal na tubig at isang bag ng asin. Pumasok sila sa silid ni Herman. Ang salamin ng karumihan ay nagliliyab sa itim na enerhiya at ang mga bulong ay nagiging isang rumaragasang tunog na halos makabasag ng kanilang eardrum. Ang mga mukha ng anghel sa salamin ay tila sumisigaw. Ang kanilang mga bibig ay naganganga sa matinding galit. "Herman, handa ka na ba?" tanong ni Leona. Ang kanyang boses ay matatag. "Handa na ako," sagot ni Herman. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi na siya ang dating Herman na puno ng takot. Ngayon, mayroon na siyang lakas na galing sa kaalaman at pag-asa. Maingat na inilagay ni Leona ang isang puting tela sa sahig at dahan-dahang binalot nila ang salamin ng karumihan. Habang ginagawa nila ito, nararamdaman nila ang matinding pagtutol mula sa salamin. Tila may nilalang napilit na lumalaban. Nagkaroon ng malakas na tunog, tila may kung anong nababasag sa loob ng salamin. Pagkatapos ay nilagyan ni Leona ng asin ang paligid ng binalot na salamin na parang gumagawa ng isang bilog ng proteksyon.
Ang amoy ng sulfur ay lalong naging matindi at ang mga bulong ay nagiging isang malakas na sigaw na tila nagmumula sa kailalimang ng impyerno. Sinimulan ni Leona ang pagbabasa ng dasal mula sa diary ng Pamilya Pilaron. Ang kanyang boses ay malakas at matatag. Sa bawat salita, tila may enerhiya na lumalabas mula sa kanyang bibig. Tumatagos sa dilim. Habang nagdadasal siya, dahan-dahang ibinuhos niya ang banal na tubig sa ibabaw ng binalot na salamin. Sa bawat patak ng banal na tubig, nagkaroon ng pagsingaw mula sa tela. Tila may nasusunog. Ang mga bulong ay naging isang hiyawaan ng sakit at galit, at ang buong silid ay yumanig. Ang mga gamit ni Herman ay nagsimulang maghulugan mula sa cabinet at ang mga libro ay nagkalat sa sahig. Ngunit hindi sila natinag. Nang matapos ang dasal, sinabi ni Leona, "Ngayon, Herman, wasakin mo na!" Kinuha ni Herman sa isang martilyong inihanda nila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ngunit mayroong determinasyon. Isang huling titig sa binalot na salamin kung saan nararamdaman pa rin niya ang matinding presensya ng mga nilalang. Sa kanyang isipan, narinig niya ang isang huling bulong. "Hindi ka magtatagumpay. Kami ay babalik." Ngunit hindi na siya nakinig. Sa isang malakas na hampas, pinatamaan niya ang salamin ng karumihan. Nagkaroon ng isang napakalakas na tunog ng pagbasag, kasabay ng isang hiyawan na tila nagmumula sa libu-libong tinig. At isang malakas na ihip ng hangin ang nagdaan sa buong silid na tila may kung anong lumabas at dumaan. Pagkatapos ng sandaling iyon, ang silid ay biglang nananahimik. Ang lamig ay nawala at ang amoy ng sulfur ay humina. Ang mga anyo ay nawala at ang hangin ay naging normal muli. Dahan-dahang binuksan ni Herman ang puting tela. Nakita niya ang mga pira-pirasong salamin, ngunit ngayon ang mga ito ay walang kulay, walang enerhiya. Ang mga anino ng anghel ay wala na. Ang salamin ng karumihan ay tuluyan na ring wasak. Niyakap ni Leona si Herman. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tapos na Herman. Tapos na ang bangungot. Niyakap din ni Herman si Leona. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at laking ginhawa. Ang kanyang pagod ay tila naglaho at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, bumalik sa normal ang buhay ni Herman. Wala na ang mga bulong, wala na ang mga pasa, wala na ang pakiramdam na may nagmamasid. Ang kanyang silid ay naging payapa muli. Ngunit ang mga aral mula sa kanyang karanasan ay nanatili. Ang mga salamin ay hindi lamang basta refleksyon. Sila ay mga pinto, mga sisidlan ng mga lihim na mas mainam kung hindi na lamang matataklasan. Bagamat natapos na ang bangungot ni Herman, alam nila na ang misteryo ng mga salamin ay malalim at malawak.
Marami pang kwento ang nananatiling nakatago. Mga karanasan na nagpapakita ng iba't ibang mukha ng kabalaghan. Ito ay isang paalala na ang ating mundo ay puno ng mga lihim at ang mga ordinaryong bagay ay maaaring maging mga portal sa hindi inaasahang katotohanan. Ang kanilang karanasan ay nagpapatunay na hindi lahat ng nakikita sa salamin ay ating sarili lamang at may mga lihim itong itinatago na mas mainam kung hindi na lamang matuklasan. Kaya't sa susunod na titingin kayo sa salamin, mag-ingat. Sino ang nakakaalam kung ano ang nakatago sa likod ng iyong refleksyon? Sana ay nasiyahan kayo sa nakakatakot na kwento na ito. Para sa iba pang mga misteryo at nakakapanindigang balahibong karanasan, mag-subscribe at i-like ang aming channel. Hindi pa tapos ang mga kwentong kababalaghan, marami pa tayong tuklasin. Ang mga bulong ay naging isang rumaragasang tunog na halos makabasag ng kanilang eardrum. Para sa iba pang mga misteryo at nakakapanindigang balahibong karanasan, patuloy na subaybayan at i-like ang aming mga kwento. Mag-subscribe na at i-like ang video na ito para sa mas marami pang nakakatakot na kwento na magpapabilis ng tibok ng inyong puso. Sa una, nagsimula ito sa kakaibang pakiramdam na may nagmamasid. Isang hindi maipaliwanag na presensya na sumasabay sa mga mahiwagang tunog, kaluskos, bulong, at paminsan-minsan ay mga malabong tunog ng pagtawa na tila nanggagaling sa pinakamadilim na sulok ng kanyang silid. Unti-unti, naging mas matindi ang mga pangyayari. Sa kanyang mga panaginip, laging bumabalik ang tatlong nilalang na may mukhang anghel. Ang mga ito ay nagdulot ng paninginig ng takot sa kanya dahil hindi lang sila nananaginip. Tila totoo silang lumilitaw sa gilid ng kanyang paningin, sumasabay sa mga anino sa gabi, nagmamasid sa kanya mula sa madilim na ibabaw ng salamin. "Hindi ko na kaya, Leona," bulong ni Herman isang gabi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Hindi siya makatulog ng mahimbing sa loob ng maraming linggo. Ang kanyang pisikal na pangangatawan ay nanghihina na. Ang kanyang mga mata ay itim na itim mula sa kakulangan ng tulog. "Hindi ko na kaya," bulong ni Herman sa isang gabi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Hindi siya makatulog ng mahimbing sa loob ng maraming linggo. Ang kanyang pisikal na pangangatawan ay nanghihina na. Ang kanyang mga mata ay itim na itim mula sa kakulangan ng tulog. "Naririnig ko sila. Nararamdaman ko sila. Tila ba unti-unti na akong nababaliw." Hinawakan ni Leona ang kanyang kamay. Ang kanyang sariling balat ay tila nilalamig sa tindi ng takot na nararamdaman ni Herman. "Huwag kang sumuko, Herman. Maghahanap ayo ng paraan." Ang peklat sa kanyang braso ay muling uminit, nagbibigay sa kanya ng isang kakaibang lakas. Alam niya na hindi basta-basta ang kanilang kalaban.
Nakita niya ang pagbabago kay Herman mula sa isang tahimik ngunit normal na binata tungo sa isang taong laging balisa, kinikilabutan at tila palaging may nakatitig sa kanya. Naging dahilan ito ng mga pananakit ng ulo at mga biglaang pagkawas ng malay ni Herman na laging sinasabayan ng mga pasa at sugat na tila gawa ng di nakitang kamay. Ang mga entity na nakakulong sa salamin ng karumihan ay lalong naging agresibo at ang pagmamanipula sa kanyang emosyon ay lalong naging matindi. "Nakikita ko na sila, Leona," sabi ni Herman. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa salamin. "Ngayon, hindi na lang sila sa panaginip. Tumingin ka!" Sa salamin ng karumihan, ang kanyang refleksyon ay tila nagiging baluktot. At sa likuran niya, ang malabong ulap ay lalong naging malinaw. Nagpapakita ng 3 figura na may pakpak. Ang mga mukha ay tila sa anghel, ngunit ang kanilang mga mata ay nagliliyab na pula, puno ng galit at kasamaan. Ang mga tinig na bumubulong kay Herman ay lalong naging malakas, na tila nagmula sa mismong salamin. "Ikaw ay sa amin. Ikaw ay sa amin. Hindi ka makakatakas." Nanginginig si Leona, ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang loob. "Kailangan nating gawin ang isang bagay, Herman. Hindi tayo maaaring manatiling ganito. Naaalala mo ang kwento tungkol sa bahay luma ng pamilya Pilaron? Sabi ng lola ko, mayroon daw dong salamin na pinagmulan ng mga kababalhagan. Baka doon natin makita ang sagot." Kahit takot, nagkaroon ng bahid ng pag-asa sa mga mata ni Herman. Ang bahay luma? Pero Leona, nakakatakot doon. Sabi-sabi, pinagmumultuhan yun. "Wala nang mas nakakatakot pa sa nangyayari sa iyo ngayon, Herman," sagot ni Leona. Ang kanyang tinig ay may matinding determinasyon. "Kung nandun ang kasagutan, kailangan nating hanapin para sa iyo, para matapos na ito." Maaga pa nang nilisan ni na Herman at Leona ang bahay pangkalawakan kinabukasan. Ang sikat ng araw ay bahagya pa lamang na sumisibol sa silangan, nagpipinta ng kulay kahel at pula sa kalangitan. Ngunit ang simoy ng hangin ay nananakiling malamig at mabigat. Bit-bit ni Leona ang isang malait na bag na naglalaman ng mga pangangailangan nila, habang si Herman, payat at magulo ang buhok, ay tila wala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na tila walang tulog. Ang paglalakbay patungo sa bahay luma ng pamilya Pilaron ay hindi isang simpleng biyahe. Ito ay isang pagharap sa hindi tiyak na kapalaran, isang huling pag-asa laban sa anino na lumalamon sa buhay ni Herman. Naglakad sila sa maalikabok na kalsada, ang mga yapak ay tila humihilahod sa bawat hakbang. Ang mga bulong na matagal nang gumagambala kay Herman ay hindi nawawala. Sumasabay sa ihip ng hangin, tila nagtatago sa bawat dahon ng mga punong kanilang nilalampasan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas may boses ang mga ito. Mas nagiging malinaw ang bawat salita na tila pamilyar na tinig na nagmumula sa kanyang mga panaginip. "Baliw ka na, Herman. Hindi ka nila matutulungan." Isang tinig ang bumulong malapit sa kanyang tenga na nagdudulot ng paminginig sa kanyang buong katawan. "Sila
ay mananaharan lamang sa iyo. Sa atin, tayo ang iyong pamilya. Ramdam ni Leona ang pagtaas ng balahibo sa kanyang batok. Kahit hindi niya direktang naririnig ang mga bulong, nararamdaman niya ang mabigat na presensya. Ang lamig na sumasabay sa kanila. Ang peklat sa kanyang braso ay muling uminit, tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling nakaraang pagsubok. Nagbibigay sa kanya ng lakas at determinasyon. Huwag kang makinig sa kanila, Herman. Mahina niyang sabi na humigpit ang kapit sa braso ni Herman na tila nagbibigay ng lakas na hindi nakikita. Wala silang kapangyarihan sa atin kung hindi tayo maniniwala. Tumanggo si Herman, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malungkot. Sa bawat paglakad nila papalapit sa bahay lumang pamilya Pilaron, ang kanyang puso ay tila bumibigat at ang pakiramdam na may nagmamasid ay lalong lumalakas. Nakita niya ang mga anino sa gilid ng kanyang paningin, malabong ngunit patuloy na sumusunod. Ang hangin ay tila nagiging masikip at ang amoy ng luma, dampit na kahoy at nabubulok na dahon ay nagiging mas matindi, kasabay ng bahid ng sulfur. Matapos ang halos 2 oras na paglalakad, natanaw nila ang bahay luma ng pamilya Pilaron. Nakatayo ito sa gitna ng isang malawak, ligaw na bakuran, napapalibutan ng matatandang puno na ang mga sanga ay baluktot at tila kamay na umaabot sa kalangitan. Ang bahay mismo ay isang malaking, lumang istruktura na gawa sa kahoy at bato. Ang mga bintana ay basag at malalim ang itim, tila mga walang awang mata na nakatitig sa kanila. Ang pader na gawa sa kahoy ay purong lumot at alikabok. Ang bubong ay may mga butas. At ang mga lumang hagdanan patungo sa pintuan ay tila anumang oras ay guguho. Isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang bumabalot sa buong lugar na sinisira lamang ng ihip ng hangin na nagdudulot ng kaluskos ng mga tuyong dahon at ang kalamyos ng mga lumang kahoy na bintana. Dito pala talaga ang bahay luma, bulong ni Herman. Ang kanyang boses ay tila nawawala sa hangin. Ang kanyang balat ay tila nilalamig sa kabila ng unti-unting pagtaas ng araw. Hindi ko akalain na ganito ito kalaki. Kailangan nating mag-ingat, paalala ni Leona. Ang kanyang mga mata ay nag-i-scan sa buong istruktura. Susubukan nitong humanap ng anumang senyalis ng panganib o ng anumang daanan. Herman, nakikita mo ba ang mga pira-pirasong salamin? Itinuro niya ang iba't ibang sulok ng bakuran kung saan makikita ang maliliit na piraso ng basag na salamin nakakalat sa lupa, sa ilalim ng mga halaman at maging sa mga puno. Ang bawat piraso ay tila sumisipsip ng liwanag at nagpapakita ng malabong refleksyon ng kanilang takot. May isang bahagi pa ng salaming na tila nakapako sa puno, nagpapakita ng baluktot na imahe ng lumang puno. Mukhang totoo ang kwento, sabi ni Herman. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka at takot. Ang mga salamin na yan ay maaaring mga labi ng mga salamin na sinira noon ng pamilya Pilaron. Nagtungo sila sa harap ng bahay.
Ang malaking pintuan ay tila bahagyang nakabukas, nag-iimbita sa kanila sa loob. Isang amoy ng alikabok, amag at isang hindi maipaliwanag na singaw ang sumalubong sa kanila pagpasok. Ang loob ng bahay ay mas madilim kaysa sa labas at ang mga anino ay tila nagtatago sa bawat sulok. Ang mga muebles ay natakpan ng puting tela, tila mga multo na naghihintay na magising. Habang naglalakad sila sa malawak na sala, narinig ni Leona ang mga bulong. Hindi na lamang kay Herman kundi sa kaniyang sariling isipan. Hindi malinaw, tila mga pira-pirasong salita na nagmumula sa kung saan, ngunit mayroon itong tono ng pananakot at pangaasar. Ang petlat sa kaniyang braso ay muling kumirot, mas matindi ngayon na parang may kung anong dumadampi dito. Napahawak siya sa braso niya. "Herman, naririnig mo rin ba?" Tanong niya, ang kaniyang boses ay bahagyang nanginginig. "Ang mga bulong?" Sagot ni Herman. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Lalo silang lumalakas at may ibang tinig na akong naririnig, hindi lang yung mga dati. Nagpatuloy sila sa paghahanap sa silid ng may-ari. Sa bawat hakbang, ang hangin ay lumalamig at ang mga anino ay tila gumagalaw sa gilid ng kanilang paningin. Nakita ni Leona ang mga pira-piraasong salamin sa mga pasilyo, sa mga lumang aparador at maging sa sahig, tila sadyang iniwan upang magsilbing babala. Ang mga ito ay tila nagsasabi na ang bahay luma ng pamilya Pilaron ay isang labirinto ng mga alaala at ng mga nilalang na nakulong sa salamin. Nang makarating sila sa silid ng may-ari, huminto sila sa may pintuan. Nakikita ang sentro ng kababalaghan. Sa gitna ng silid, nakasandal sa isang lumang kabinete na gawa sa nara, ay isang antigong salamin. Ito ang salamin ng lihim. Malaki ito, bilog, at may detalyadong gintong frame na kinakalawang na. Ang salamin ay madilim, halos itim, at hindi nitong maipakita ang kanilang refleksyon ng malinaw. Sa halip, isang malabong ulap ang makikita sa ibabaw nito na tila nagtatago ng isang bagay na mas malalim. Ito na nga, bulong ni Herman, ang kanyang boses ay tila nawawalan na ng hininga. Ang salamin ng lihim. Biglang lumamig ang silid at isang malakas na ihip ng hangin ang nagdaan na tila nagmula mismo sa salamin. Ang mga bulong ay naging isang malakas na koros, hindi na sa isip lamang ni Herman at Leona, kundi umalingaw-ngaw sa buong silid, nagmumula sa dingding, sa sahig, sa kisame. Ngayon ay mas malinaw ang kanilang mga salita. Mga walang kwentang nilalang. Bakit kayo nandito? Manatili kayo sa dilim. Kami ang may-ari ng liwanag na ito. Kayo ang susunod na kakainin ng dilim. Naramdaman ni Herman ang matinding sakit ng ulo na tila may martilyo na humahampas sa kanyang sentido at napahawak siya sa kanyang ulo. Ngunit si Leona ay hindi natinag. Lumapit siya sa salamin ng lihim. Ang kanyang mga mata ay matalim, handang harapin ang anumang nilalang na nakakulong dito. Nakita niya ang isang bahagi ng salamin sa ibabang bahagi ng frame na tila may nakaukit na lumang simbolo. Hindi niya ito maintindihan, ngulit mayroon itong kakaibang pakiramdam, tila isang susi. Sa likod ng salamin, nakita nila ang isang lumang libro na takpan ng alikabok at mga sapot ng gagamba. Maingat itong kinuha ni Leona. Ang takip nito ay gawa sa luma, balat ng hayop at may nakaukit na simbolo na kahawig ng nasa frame ng salamin.
Nang buksan niya ang libro, naramdaman niya ang isang matinding lamig na dumaloy sa kanyang mga daliri. Ang mga pahina ay dilaw at malutong at ang mga sulat ay gawa sa lumang tinta, halos hindi na mabasa. Isang diary, bulong ni Leona. Sinimulan niyang basahin ang mga pahina. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pagtataka. Ang diary ng isang miyembro ng pamilya Pilaron mula sa taong 1950s. Tungkol ito sa kanilang anak, si Maria. Naging kakaiba ang pag-uugari ni Maria matapos niyang bigyan ng regalo, isang maliit na salamin. Habang binabasa ni Leona ang diary, lumabas ang mga lihim ng bahay luma ng pamilya Pilaron. Detalyadong itong inilarawan ng pagbabago ni Maria mula sa isang masayahing bata tungo sa isang mapanira at marahas na nilalang. Ang pamilya Pilaron ay naniniwala na ang salamin ay nagdala ng masamang impluensya sa kanilang anak na nagdulot ng gulo sa kanilang tahanan. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuklasan ng ina ni Maria ang isang mas malalim na katotohanan. Nakakulong ang isang engkanto sa salamin. Pagpapatuloy ni Leona, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nagbabasa siya. Isang nilalang na mahilig sa kaguluhan at pagmamanipulasyon. Gumagamit ito ng mga panaginip at bulong upang kontrolin ang isip ng bata. At kapag nagagalit ito, nagdudulot ito ng pisikal na pinsala. Ang salaming ng lihim na ito ay hindi lamang basta salamin. Ito ay isang bilangguan, isang portal para sa mga nilalang na nagmula sa ibang dimensyon. Biglang kumislap ang salaming ng lihim. Ang ulap sa ibabaw nito ay tila humahalo sa mga imahe ng tatlong nilalang na may mukha ng anghel, ngunit ngayon ay hindi na sila malabo. Ang kanilang mga mata ay nagliyab sa pula. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga sa matinding galit at ang kanilang mga pakpak ay itim at tila gawa sa anino. Ang kanilang mga tinig ay umalinggaw-ngaw sa silid, nagbabanta. Mga mangmang, huwag ninyong pakialaman ng aming lihim. Ang mga kaluluwa ay sa amin. Naintindihan ko na, sabi ni Herman. Ang kanyang boses ay may bahid ng bagong pag-asa sa gitna ng kanyang takot. Ang salaming ng karumihan ay may ganitong engkanto rin. Pareho sila. Ito ang dahilan kung bakit nakikita ko ang tatlong nilalang na iyon. At tingnan mo ito, sabi ni Leona. Itinuro ang isang pahina ng diary. Ang pagwasak ng salamin ay hindi sapat. Kailangan ng isang ritual. Kailangan mong bigyan ng proteksyon ang iyong sarili bago mo wasakin ang salamin. Kung hindi, ang nilalang ay maghahanap ng bagong host. Kailangan ng banal na tubig, asin at isang dasal, isang panalangin na sumisira sa kanilang koneksyon sa mundong ito. Ang diary ay detalyadong inilarawan ang ritual ng pagpapalaya. Kailangan nilang balutin ang salaming ng karumihan sa isang puting tela, lagyan ng asin sa paligid nito at pagkatapos ay wisikan ng banal na tubig habang binibigkas na ng isang sinaunang dasal na nakasulat sa diary. Sa sandaling mangyari iyon, dapat nilang siraing ang salamin ng tuluyan.
Ang pamilya Pilaron ay hindi nagtagumpay sa pagpapalaya ng engkanto sa salaming ng lihim. Sa halip ay itinago lamang nila ito, iniwan upang maging isang babala. Habang nagbabasa sila, ang salaming ng lihim ay patuloy na nagpapakita ng mga nakakatakot na imahe. Ang mga mukha ng anghel ay lalong naging demonyo at ang kanilang mga tinig ay naging isang sigaw na halos makabasag ng eardrum. Nararamdaman ni Herman na may kumukuha sa kanyang binti at nang tinignan niya, nakita niya ang malabong kamay na tila lumabas mula sa salamin. Humahawak sa kanyang hita. Napaatras siya. Ang kanyang puso ay tila tumatalon sa kanyang dibdib. "Leona, kailangan na nating umalis dito," sabi ni Herman. Ang kanyang boses ay nanginginig. May isa pa akong kailangang basahin, sabi ni Leona. Ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa diary. Sinusubukang humanap ng higit pang impormasyon. Ang salaming ng lihim ay hindi lang basta isang bilangguan. Ito rin ang pinagmulan ng mga enerhiya ng mga salamin sa paligid ng baryo. Ang bawat salamin na mayroong bahid ay konektado dito. Ang mga pirapirasong salamin sa labas ay hindi lamang labi, sila ay mga saksakan, nagbibigay lakas sa mga nililang sa loob. Kailangan nating sirain ang lahat ng salamin na may bahid kasama ng salamin ng karumihan. Doon nila naintindihan ng buong lawak ng panganib. Hindi lang isang salamin ang kalaban nila, kundi isang network ng mga salamin na nagbigay ng kapangyarihan sa mga nilalang. Ang bahay luma ng pamilya Pilaron ay hindi lang isang pinagmumultuhan na bahay. Ito ay isang hub ng kababalaghan. Dinala nila ang diary at dali-daling lumabas ng bahay luma ng pamilya Pilaron. Sa kanilang paglabas, tila narinig nila ang isang malakas na tunog ng pagtawa na nagmumula sa loob na tila nagagalak sa kanilang takot. Ngulit ngayon, mayroon na silang kaalaman, mayroon na silang sandata. Sa pagbalik nila sa bahay pangkalawakan, ang araw ay papalubog na, nagpipinta ng madilim na kulay sa kalangitan. Nararamdaman ni Herman ang pagod, ngunit may kasamang bagong determinasyon. Ang kaalaman mula sa diary ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ng isang paraan upang labanan. "Leona, saan tayo makakakuha ng banal na tubig?" Tanong ni Herman habang papalapit sila sa kanyang silid. "Kukuha ako sa simbahan," sagot ni Leona. Ang kanyang tinig ay matatag. "Bukas, maaga tayo kikilos. Kailangan nating gawin ito para sa iyo at para sa kayapaan." Sa silid ni Herman sa bahay pangkalawakan, ang salamin ng karumihan ay nagliliwanag ng isang madilim na pula. Ang mga anino sa likuran nito ay lalong lumaki at ang mga mukha ng anghe ay baluktot sa matinding galit, tila alam na nila ang plano. Ang mga bulong ay naging isang rumaragasang tunog na halos makabasag ng kanilang eardrum. Ang mga mukha ng anghel sa salamin ay tila sumisigaw, ang kanilang bibig ay nakanganga sa matinding galit. "Herman, handa ka na ba?" tanong ni Leona. Ang kanyang boses ay matatag. "Handa na ako," sagot ni Herman. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi na siya ang dating Herman na puno ng takot. Ngayon, mayroon na siyang lakas na galing sa kaalaman at ag-asa. Maingat na inalagay ni Leona ang isang puting tela sa sahig at dahan-dahang binalot nila ang salamin ng karumihan.
Habang ginagawa nila ito, naramdaman nila ang matinding pagtutol mula sa salamin. Tila may nilalang na pilit na lumalaban. Nagkaroon ng malakas na tunog. Tila may kung anong nababasag sa loob ng salamin. Pagkatapos ay nilagyan ni Leona ng asin ang paligid ng binalot na salamin na parang gumagawa ng isang bilog ng proteksyon. Ang amoy ng sulfur ay lalong naging matindi at ang mga bulong ay nagiging isang malakas na sigaw na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Sinimulan ni Leona ang pagbabasa ng dasal mula sa diary ng pamilya Pilaron. Ang kanyang boses ay malakas at matatag. Sa bawat salita, tila may enerhiya na lumalabas mula sa kanyang bibig, tumatagos sa dilim. Habang nagdadasal siya, dahan-dahang ibinuhos siya ang banal na tubig sa ibabaw ng binalot na salamin. Sa bawat patak ng banal na tubig, nagkaroon ng pagsingaw mula sa tela, tila may nasusunog. Ang mga bulong ay nagiging isang hiyawan ng sakit at galit at ang buong silid ay umanig. Ang mga gamit ni Herman ay nagsimulang maghulugan mula sa cabinet at ang mga libro ay nagkalat sa sahig. Ngunit hindi sila natinag. Nang matapos ang dasal, sinabi ni Leona, "Ngayon, Herman, wasakin mo na." Kinuha ni Herman ang isang martilyo na inihanda nila. Ang kanyang mga kamay ay nanghinginig ngulit mayroong determinasyon. Isang huling titig sa binalot na salamin, kung saan nararamdaman pa rin niya ang matinding presensya ng mga nilalang. Sa kanyang isipan, narinig niya ang isang huling bulong, "Hindi ka magtatagumpay! Kami ay babalik!" Ngunit hindi na siya nakinig. Sa isang malakas na hampas, pinatamaan niya ang salamin ng karumihan. Nagkaroon ng isang napakalakas na tunog ng pagbasag, kasabay ng isang hiyawan na tila nagmumula sa libu-libong tinig at isang malakas na ihip ng hangin na nagdaan sa buong silid na tila may kung anong lumabas at dumaan. Pagkatapos ng sandaling iyon, ang silid ay biglang nanahimik. Ang lamig ay nawala at ang amoy ng sulfur ay humina. Ang mga anino ay nawala na at ang hangin ay naging normal muli. Dahan-dahang binuksan ni Herman ang puting tela. Nakita niya ang mga pirapirasong salamin. Ngunit ngayon, ang mga ito ay walang kulay, walang enerhiya. Ang mga anino ng anghel ay wala na. Ang salamin ng karumihan ay tuluyan ng nawasak. Niyak at ni Leona si Herman. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tapos na, Herman. Tapos na ang bangungot. Niyakap din ni Herman si Leona. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at laking ginhawa. Ang kanyang pagsumamo ay tila naglaho at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon naramdaman niya ang kapayapaan. Sa mga susunod na araw, bumalik sa normal ang buhay ni Herman. Wala na ang mga bulong, wala na ang mga pasa, wala na ang pakiramdam na may nagmamasid. Ang kanyang silid ay naging payapa muli. Ngunit ang mga aral mula sa kanyang karanasan ay nanatili. Ang mga salamin ay hindi lamang basta refleksyon. Sila ay mga pinto, mga sisdilan ng mga lihim na mas mainam kung hindi na lamang matutuklasan. Bagamat natapos na ang bangungot ni Herman, alam nila na ang misteryo ng mga salamin ay malalim at malawak.
Marami pang kwento ang nananatiling nakatago, mga karanasan na nagpapakita ng iba't ibang mukha ng kababalaghan. Ito ay isang paaalala na ang ating mundo ay puno ng mga lihim at ang mga ordinaryong bagay ay maaaring maging mga portal sa hindi inaasahang katotohanan. Ang kanilang karanasan ay nagpapatunay na hindi lahat ng nakikita sa salamin ay ating sarili lamang at may mga lihim itong itinatago na mas mainam kung hindi na lamang matutuklasan. Kaya't sa susunod na titingin kayo sa salamin, mag-ingat. Sino ang nakakaalam kung ano ang nakatago sa likod ng iyong refleksyon? Para sa iba pang mga misteryo at nakakapanindig balahibong karanasan, patuloy na subaybayan at ilike ang aming mga kwento. Hindi pa tapos ang mga kwentong ng kababalaghan. Marami pa tayong tuklasin.